Talaga nga namang nilalaro ho at ginagaslight ni President Bongbong Marcos itong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo kasi guys, itong si Pangulong Bongbong Marcos, siya yung tipo ng tao na soft-hearted pero palaban. Alam niya yung butas na pinasukan niya at alam niya din ang daan palabas. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo noon, PBBM knows how to play well. Diba? Laro kung laro. Ngayon, ito kasi yung eksenang ganap. Yan o, nakikita niyo yan. Sinabi kasi guys ni Bato de la Rosa na itong gobyernong to ay nakakalalaki na. Bakit naman sinabi ni Bato na nakakalalaki na itong gobyernong to? Kasi nga, baka nababakla ba siya? De joke lang. Anyway, basahin natin tong sabi ni Bato de la Rosa. Ang pakiusap ko lang sa gobyerno na to, usapang lalaki. Bakit? Lalaki ka ba? Diba? Kung gusto nyong paimbestigahan kami, kung gusto nyong imbestigahan kami, gusto nyo kaming makulong, sabihan nyo kami ng harapan. Huwag yung iba yung huwag yung sa iba, yung iba yung nangyayari. Huwag yung iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. I mean, yung parang sinasabi niya na sinasaksak nyo ko patalikod. Ouch! Masakit yon. Parang ganun, diba? Na sinabi niya yun guys nung mga nakarang statement niya na sabihin nyo sa amin ng harapan. Huwag yung sinasaksak nyo kami patalikod. Yan ho yung sinabi ni Bato de la Rosa. Tapos sundot niya pa na nakakalalaki na daw itong gobyernong to. Ay, abay, sino ba namang bobo ang sasabihin yung plano niya sa mga taong kinakalaban siya? Diba? Kaya nga nilalaro na lang ho ni President Bongbong Marcos itong si Bato de la Rosa. Eh ngayon, sumagot ho si President sa isang interview para ho, magkaroon na ng top dito sa conversation na to. Ginaslight niya itong si Bato. I mean, nilalaro niya lang talaga guys. So, ito yung sabi ni President Bongbong Marcos. Panood natin muna sa inyo guys Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At kung nandito na anya sa bansa ang ICC investigators, ay wala ring ahensya ng pamahalaan na maaaring tumulong sa kanilang investigasyon. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila, that they do not come into contact with any agency of government. Okay, rinig nyo naman, diba? Merong however, pero dito muna tayo sa sinabi ni Bato de la Rosa. Diba sabi niya, nakakalalaki na tong gobyernong to. Kung gusto nyo kaming ipahuli, kung gusto nyo kaming paimbestigahan, dapat harap-harapan yung sinasabi sa amin. Hindi yung sa iba pa namin malalaman. Kasi naging spoiler, diba, itong si Trillanes. At sinabi ni Trillanes na nandito na ho ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas nung December pa. At by the middle of the 2024, ay baka lumabas na yung warrant of arrest sa kanila. Natatakot ba si Bato sa sarili niyang multo kasi nandoon ho yung pangalan niya? Si Sara Duterte, si former President Digong, si Bongo, Vitaliano Aguirre, at madami pa. Madami silang mga person of interest. Now anyway, eto na yung sabi, di ba, ni President Bongbong Marcos na, let me say this for 100 times. Matilok kasi itong si Bato. Paulit-ulit ka.
unlimited ka. Diba? Paulit-ulit ka. Hindi nga tayo papasok sa ICC. Kaya syempre, para magkaroon ng peace of mind and maka-atake si Pangulong Bongbong Marcos ng walang kahirap-hirap. Biruin mo, dami ba namang ginawang plano sa kanya na pumalpak? Una, impeachment, diba? Pangalawa, withdrawal of support. Civil disobedience. Tapos yung recently, destabilization. Alangan naman tanga ang presidente niya na hindi nakakaamoy. 'Di ba? Kung yan, ginagawa niyo sa kanya, syempre may moves din ang ating presidente. Pero hindi yung literal na makikita mo on the spot. Talagang may kilos, may plano. Anyway, balikan natin tong statement ni President Bongbong Marcos nung nakaraang taon. November 24, 2023. Ano yung sabi niya? PBBM rejoining with ICC is understudy. So, pinag-aaralan na. Ito nga si DOJ Secretary Boying Rimulya, di ba yung sabi niya noon na kapag ang ICC ay nandoon pumasok na sa bansang Pilipinas, siya yung sasalubong at ipapadeport niya agad ito sa ibang bansa. Pero now, biglang nagbago ang kanyang binitawang salita at naging ganito. Sabi niya, Philippine to okay ICC drug war probe in country if legal process met. Diba? Sabi niya pa nga, we're not here to stop them because if they are not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. Tama. Diba? See, if wala namang ginagawang masama, diba, nagkakandak lang ng interview, ano yung ginangak-ngak nyo? At saka kung walang kasalanan, ba't kayo matatakot? Parang, di ba, napapansin ka, parang takot lang kayo sa sarili nyong multo. Hallucinate nyong tao. Gawa-gawa kayo ng mali, gawa-gawa kayo ng kasalanan, tapos ngayon na nagkakaroon na ng bayaran, di ba, yung karma, ngayon, dinidiin nyo at dinidikdik nyo ang presidente. Abay, tama ba yun? Ha? Tama ba yun? Na sasabihan mo na nakakalalaki na itong gobyernong to. Abay, baka naman bakla ka. Kaya nasasabihan mong nakakalalaki na. Ganun lang. Diba guys, napakasimple lang naman kasi. If wala ka naman talagang kasalanan, abay, bakit ka matatakot? At kagaya nga ng sabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya, uulitin ko, we are not here to stop them because if they are not doing anything illegal, hindi namin sila pipigilan, hindi namin sila pipigilan hanggat wala naman silang ginagawang masama. 'Di ba? There's nothing wrong with that. Wala namang masama diyan. As long as ang ginagawa nila ay nagkakandak lang ng investigation. As long as yung ginagawa nila for the sake of the people of our country. Kaloka tong si Bato. Anyway, basag siya ni President Bongbong Marcos. Diba? Binasag na ho ni Presidente ang mga binitawang sentimento ni Bato na pag-aakusa dito sa ating Presidente. Well, diba? PBBM knows how to play well. Talagang chess player din itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi halata. Yan yung masasabi ko. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.